Biblia, salita ng Diyos. Ang iba, bakit ko lang naman? Yan lang natin makikita ang story ni Eva Tadan. Na hanggang sa kayo ay ginagawa na ng isang libutan si Eva Tadan. Diba? Ano yung matag Eva Tadan? Diba? Tapi, ginagawa nila ang laman ng salita ng Diyos. Ang laman ng Biblia. Ano? Banal na aso, santong kabayo. Oh, narin din. Kasi bang banal? Di ba tayo mga tinawag ng Diyos? Tayo banal. Kaya nga, ingat tayo dahil minsan tayo na ayan na ng Biblia. Yung pala na may ingat ng buhay, ako pumakamot kang din naman. Paano tayo makakapag-uwi ng kaluluwa kung ating buhay ay hindi binago ng Diyos? Yung inimbitan ko ngayon, hindi nakarating. Yun ay J.L. Sabi ko masabi sa akin Siyempre, hindi ka mangarang dito. Sabi ko yung mga yan ay napag-salitaan ko ng mga salita ng Diyos ay puro mga pilosopo. Ang galing kumontra, wala namang maging alam. Ang hirap tapong pangaralan ng mga taong bobo. Di sabi ng Panginoon, ang tangay sa putin mo sa kanyang kamangmangan, ang mangmang. Ang mga yan, ang alam lang ka na rin. Dito patihin ka ba? Na wala namang alam sa Biblia. Kaya hindi ako nakakarinig mo, diba? Kaya oh. Basta ikaw ang tinig, hindi na naman nagising eh. Hindi naman matulog. Ano? Kaya ang hirap ka ako. Basta sabi ko, hindi mo ako ikaw. Palibasa yung anak sa salita ng Diyos. Oh. Alam niyo yung sinasabi ko. Alam niyo yung aking pinasasabi sa mga galing sa Biblia. Pero kung yan, pilos ko mga yan, kung tayo kailangan mo yan. Oh. Kaya tayo, kung hindi mo tayo nangangaroon ng salita ng Diyos, yung sa ating patutuman na yung mga ating hindi tayo nasasangkot sa gano'n, hindi tayo nakikita. Kasi yan yung ibang ito sa atin eh. Ano? Kaya minsan ang pagkaiba, ang pagkakaalam sa Biblia parang pakit bukla. No? Hindi nila alam kung talaga alam ang Biblia. Kaya sabi namin, kayo mga Katoliko, hindi na kayo naging sa simbahan dahil wala kayong pinanahawakan sa salita ng Diyos. O, bibigyan ka yung pag-aralan sa salita ng Diyos. Na huwag ka magkasabawa sa Diyos-Diyosan. O, bibigyan yan, ay anong galing nyo? Ano kayo nasa masama yung galing nyo? O, hindi nyo alam. Kaya sa ating mga Kristiyano, dapat alam natin ang Biblia. Ano po? Kung may lalagay mo nga sa Tagalog, ang Joshua. Dito po tayo kukuhalaan ng ano, Joshua 8. Dito na po yung ating ako yung tatlong Israel ginawa. Ang una nga ho yung identification, yung pagkakakilangan bilang isang Kristiyano, kung ano ang pangalawang point expression, tapos pangatlo ay mga ano yung intention. Anong intention mo sa simbahan? Hindi ko nagawa ng hindi ko mahanap pa ng tamang verse. Oo, yun eh. Pagka may nag-iisa, nag-iisa pa kami gano'n dahil sarap ang uni-uni na gano'n eh. Tapos nga, yan. Ito na, para yung tagal. Sabi ko dito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maiwalay sa inyong bibig. Ano ba yung aklat na ito? Hindi ba yun ang Biblia? Ano po? Yan ang Biblia. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maiwalay sa inyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ng iyong lakad at kung magkagayoy magtatago ka ng mabuting kawakasan. Dahil manalangin, namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, ulit po kami salamat sa iyo. Sa hapon ito, kakunti mo kami sa bilang, alam namin Panginoon, ito'y nasa aming kalagit na turuan niyo po kayo kami sa oras na ito at iingatan ng mga may pupuntahan, kagabayan, hanggang sa makarating at makauwi sa pamamahay. Ikaw po kayo ng patuloy na sasama sa bawat isa. Sa pangalan po kayo ng Jesus. Amen. Ano? Ang alam na nila, kapag ikaw ay may dalang Biblia, kailangan mo sa mga pero yung Biblia, minsan nagiging display din ano. Kasi minsan niya, hindi naman sa nasa Biblia yung pa-advance ng pag-advance ng teknolohiya. Noon, ang mga pastor na sinauna, kapag tumayo sa likod ng pulpito, ay tanging Biblia lang ang dala.
at saka yung kanilang outline. Ngayon, pag isang pastor ay tumayo sa pulpito, pag walang dalang cellphone, ay laptop. No, hindi na yung Biblia. Nawawala na yung Biblia dala. At sabi nga ng isang kausap ko, tayo may pagkariwang pimperlaan, pero natutunan ko sa bawat pastor na yumayaman, may yumayaman. Sabi niya, ikaw, Brad, ano ko yun? Ano ko rin pala yun? Sabi ko, buti na lang ang pastor na yumaman, hindi sadyang humble. Pero karamihan yung pastor, na pagtayo ka sa likod ng pulpito yung mukha, mapako. Na dati naman ay timid. Ang sabi ko, talagang magpera yung kanyang gagawa. Bakit hindi sila magbalik sa sinaunang sinasabi ng tao? Maraming nakakapansin. Marami na. At ang gaya nga ng isa, mismo talaga pa sa kanila na kaya hindi makapangaral doon, kaya mo ng pastor mo? Pupunta sa akin sa lima? Puting-puting? Makapapak? Kung wala sa pastor ninyo yun? Pagka pupunta ng pastor ay napakababa ng boses. Pero di ang isang di ang ngayon hanggang din taas ang boses ng taas ang nawawala ang pagiging humble ng isang pastor pag nagkakamero. Kaya sabi nga nyo isa, ikaw Brad, naniniwala ka ba na si Abante hindi dami sa korupsyon? Kaya tatanungin ko. Ako hindi naniniwala na hindi wala korupsyon. Ha? Walang? Wala sila. Wala usok Walang lalabas na korupsyon. O walang... Oo. Wala pa natutulugan. Pero huwag na sana mangyari dahil pag nagkataon, siya mahulog. Huwag na, bago na natin kami. Kasi silent po yan. Kasi ang kanyang anak, spokesperson ng Juan. At saka sila ay Proparcos. Kaya hindi pa na nakakatakot yan pagkatapos sa kanyang term. Diba lahat ang katapos ng term, nakanahon pa. Kasi wala kang power na magsasara ng seeker ng lower, ng expose. Pero sa ating mga Kristiyano, kaya nga tayo, dapat natin alam ng Biblia, sabi nga po sa una ay inspired by God. Ano po? Tingnan po natin sa 2 Timothy 3:14-17. Ang aking Biblia, kaya hindi mo pala nagigigil, hindi King James. Kasi yung aking biblot, hindi pala na ang 2 Timothy. Sa luma na. Ano, pakiiba nga yun, 2 Timothy. 2 Timothy 3:14-17. Ito po ay inspired ng Panginoon. Ano po? Ayan, sabi dito, datapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroon mo ng katunayang yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Sunod. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ng mga banal na kasulatan. Yan. Ang Biblia po, na makapagpadulong sa iyo sa ikaliligtas ng magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sunod. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. Kaya po ang Biblia ay inspired by God. Kinasihan ng Diyos na pamapirbangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatuturo na sa katuwiran. Gusto ko muna diyan. Yan ang Biblia. Nangyari na lahat ang ating mapapagnibagan din sa pagtuturo. Kaya lahat po na nagagaling at tinuturo sa sanlibutan, sa mga sekular na ay galing sa Biblia. Bago pa man ini-apply sa government. At isa pa nga napakasama, buti na lang at inimbestigahan ko, yung isang inireklamo ng pagkakawutang ng isang gabi doon sa barangay, nagkakahalaga ng pala 100,000, ay bunagin daw. Hindi naman ako umangya dahil hindi ako kasama sa katawan. Kasi kanya-kanya ako, nagspitohan kami. Kung sino uupo sa tasong yun, ay hindi bahala ka dyan. At ang pagdating ng baba, nagtatanong sila, ano yan, ano yan rin? Ay, gano'n rin. Yung pagkakawutang ng pala 100,000, ay hindi daw pala bunagin. Ha? Tapos na pag yan,
hindi yan. Baka nga ako kay Pastor Pastor. Pastor Abder. Sabi ko yung Southern Bank naman. Hindi yan. Hindi, isa tayo. Ha? Hindi siya. Alam ko na. Kay Pastor Pino. Oo. Ayun, sabi ko, yan yung Pentecostal ngayon. Hindi, sabi niyo isa, ilan pa klase ng bulag eh? Sabi ko yung maraming klase ng bulag eh. Kayo, ito, sabi Bible pa. At kang aming paniniwala, ay lahat lang nagaling sa Biblia. Kaya tayo dito pensaga, ipagtatanggulagan natin ang ating kinaalibang sekta na hindi lahat ng Kristal ay kabrega natin. Kaya kung kayo tayo may Biblia, yan ang napakalaga kung ano bakit natin kailangan mag-aral ng Biblia. Ito yung mapapakinabaran ng mga pagtuturo. Salamat sa Panginoon dahil ang pastor ay kinuha ng barangay na kapag kami tatawagin na managdal, ay siya ang pinapod ni Pangulong mo. Siya ang magtuwan doon. Para kakansil. At salamat din po sa Panginoon, tuloy kami may session at meeting, ako ang isa sa nananalangin. Naroon naman na lang yung Katoliko, ang kabilinda, ang kabili, pero tuloy yung open prayer, kaya ko ang nananalangin, gaya din sa pulis, ako lang tinawag. Tawagin ko natin si Isiala Susto Guzman, para open prayer. At pagkilala rin nila ito, sila ang gawa ng program nila. At sa lahat ng gawin, salamat ng Panginoon dahil sa tayo nakikilala sa direct na panalangin. Kung ano yung pag-uusapan, yan yung panalangin. Hindi yung mananalangin sa taon na yan sa Krisito Tumigdan, anak ni Aget, anak ni Mahibek, anak ni Manghuwang, Bubaka. Hindi. Salamat po dahil sa Biblia ay natutunan natin kung paano tayo manalangin. Hindi na tayo nadaan kay Maria, hindi na tayo nadaan kay San Lorenzo Ruiz. Ngayon, nabalitaan ninyo ang dami yung ginagawang santo. Nakabubata. Yung isa ay wala pa atang 20 years old. Idinignan ng santo ng Vatican. Dahil lang sa, ano ba yung ginawa niya? Meron pang vlogger. Santo ng mga vlogger. Sinawag talaga itong mga katulong dito, napigil mo sa ito. Pero kung tayo hinumang sa Biblia, kung anong Biblia, hindi pa tayo magaya. Kaya kailangan natin yan. Ito ay sa pagsansala. Kailangan din natin sansalayan sila. Sawayin natin. At turo natin na nasa kasuliran. Dahil kung hindi mo tayo sasalita, ay mga natili na sila dyan. Hindi ko umano tayo magsalita kung turo sa kanila. Ang gusto naman gagawa na eh. Kaya ang mahalaga niyan, alam natin ang Biblia ito ay inspired by God. Ang sunod po ay inspired by the Holy Spirit. Acts 1:16. Ano po? Ito po inspired by the Holy Spirit. Acts 1:16. Nakakatuwa ang panahon ngayon. Ang dami ng ginagawa sa ito. Ang dami ng klaseng dasal, ano? Pero salamat sa Panginoon dahil tayo ay natuto at tayo ay napag-aralan natin sa Biblia, tayo yung ginawa. Kaya kahit na, ako yung mas madali kong mapatanim sa isip ko, yung napapakingagawa. Kaysa binabasa. Ako yung malilimutin. Kaya pagka ako nagbabasa, nakakalimutan ko. Pero pagka naman napakinggan ko, ay natatanim sa isip ko. At ang isang mannerism ko, pag ako yung gusto talagang technique na makinig, gusto ko yung pinupukot sa sarili. Kaya kung lang pinapalo ng asawa ko, kalata ako hindi nakikinig. Pero doon ako nagpo-concentrate. Yung mannerism ko na sa Zion, yung halimbawa Military Praise. Ako yung gusto makinig. Kaya yung nagaganda rin. Kasi nagtangtangin ako. Yun ang aking, kasi kaya naman tayo ng di ba? Manyana habit. Pero ito po ay sabi dito ay, mga kapatid, kinakailangan matupad ang kasulatan. Nga po, yung Biblia, na nang una ay sinilita ng Espiritu Santo. Ang sabi ng iba, yun ang Biblia, isulat na ng tao. Oo nga, ay sino ka babasa? Hindi tao.
Kung ang sinulatan ay aso, ay baka ang sumulat niyan Ano? ay aso rin. Eh, ikaw ipapayag na isulatan ng aso, ay mas may utak ka sa taas sa aso. Kaya yan ay, pero lahat ng sumulat niyan ay ginasihan ng banal na Espiritu Santo. Hindi ho yan masusulat ng pangkaraniwang tao kung hindi ginabayan ng Holy Spirit. Ano? Maaari yan na pasyon. Ang sumulat ay tao. Ha? Yan nga kinuha, pero pinagsama-sama nila na tao na hindi na yung sumulat ay ginabayan ng Holy Spirit. Pero yung Biblia, ang unang talaga pa, sinabi nga lang, yung sabi ko, yung sumunod niya, hindi na matapos yan. Ang sumunod na yung computer, ang sumunod na yung mga Biblia. Ano? Pagkasa matawag pinusupo. Pero kung sa ating mga marunong, yan salita ng Diyos at ang banal na kasulatan, sadyang yan ay sinulat sa pamamagitan ng pagkasi ng banal na Espiritu sa isang propeta o isang disipulo. Kaya minsan, bababasa ko yung mga Matthew, Mark, Luke, John, ay mayroong mga ibang pangyayari hindi naman nasa Matthew. Meron doon lang tinilakay sa bukok ng Luke. Meron doon lang tinilakay sa bukok John. Oh, kita mo? Doon lang sinabi kay John. Doon lang sinabi kay John yung John 3:16. Hindi naman sinabi sa Matthew na at ibinigay niya ang kanyang buntong na anak. O rin mo binanggit ko sa Mateo. Oh, doon iba't iba yung pagkakasabi sa kanyang iba't ibang disipulo. Hindi pare-parehas. Kasi kinausap ng Panginoon sa ganung lugar, kinasihan naman ng Espiritu sa ganung pagkakataon, na gano'n rin, gano'n, ano. Kaya ito po ay inspired by the Holy Spirit. Ano pa sabi sa 2 Peter 1:21? Pangalawang Pedro 1:21. Ano, talaga tayo ay isa na kanina, buti nila tayo lahat, wala nang tawag yan. Parang pagka tayo walang instrumento na music, ay nahok. No? Eh, meron namang mga may talent, eh, hindi naman ginamit sa Panginoon, yung mga marunong ng gitara, eh, pagkakit ng gitara, may ito pa nyo nang susundin. Ang hirap po kasi ng kapela, na mahirap magsabay-sabay kaya, di ba? Ha? Oo, alam mo, kasi iba talaga yung may gitara, may piano, may ano. Bigyan mo ako ng KFC diyan. Yung Guitar Fried Chicken. KFC. Ano? Ay wala, maganda pa. Ano, sabi pa dito, sapagkat hindi sa kalooban ng tao, yan, hindi po sa kalooban ng tao. Dumating ang hula ay naman kundi ang mga tao ay nagsabuhat sa Diyos na nangaudyuan ng Espiritu Santo. Oh, kalinaw-linaw po diyan na ang salita ng Diyos ay binigay ng nag-udyok ang Espiritu Santo upang maisulat ang Biblia. Hindi lang basta tao. Ito yung kinasihan ng banal na Espiritu. Oh. Ay bakit si Judas may sulat dito? Ibang Judas ang narinig, hindi si Judas na nagkanulo. Ano? Kaya kailangan po natin pag-aralan. Ano po? Sabi po dito, ang Biblia po ay nagtuturo kay Kristo. Point to Christ. John 5:39. 1. Ito po ay nagtuturo kay Kristo. Dahil kung wala tayo, kung ang ating binasa ay Quran, ang ituturo sa atin si Allah. Ano? Dahil sa isikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sino yung akin? Si Kristo. Ano po? Siya po nagpapatotoo tungkol sa Panginoon sa Kristo. Ano po? Ito ay nang tumutukoy o nagtuturo sa Panginoon sa Kristo. Tingnan po natin sa Acts 18:28 kung ano sinasabi. Mga gawa 18:28. Yan, sapagkat may kapangyarihan dinaig niya ang mga Hudyo at hayag na pinanigala sa pamagitan ng mga kasulatan na si Jesus ay ang Kristo. Ano? Sabi niya, matiin mo ba? Sabi ba yung Jesus? Yung Jesus yung kusilero. Ang Kristo yung napako sa cross. No?
Sa mga tao, iba ang pagkakilala na. Pagkakilala na kay Kristo, kay Yesu Kristo ay tao. Ang pagkakilala natin sa Panginoon sa Kristo, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Sa iba, siya ay tao lamang. At sabi naman ng iba, kaya ang Muslim, ay sila pare-parehas naman kayo sa ating Diyos. Allah. Kasi maaaring ang nila, kasi diba, halimbawa ay sa salitang Ilocano ay agawin, ang umuwi. Ang sa atin, umuwi. Pero parehas ang tinutukoy. Pero ang pagkakilala kasi nila kay Yesu Kristo ay propeta lang, hindi Diyos. At ang kinikingalan nila ng Diyos, si Allah. Oh. Maaaring ang pangalan ng Yesu Kristo sa Muslim ay Allah. Paano ito? Halimbawa, pakilala ka ang Jesus. Oo, kaya nga pagkakilala nila, sila propeta lang. Kaya sa atin, kaya nasabi dito sa Bible, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay na sa libutan ay kaniligtas ang tao maliban sa pangalan sa Panginoon sa Kristo. Oh. Kahit pa iba, kahit nga ang Amerika, Jesus Christ. Ano po? Yan po, ito po ay nagtuturo na sa Panginoon sa Kristo, siya rin ang si Jesus. Ano? Sabi pa dito, ito po ay nagtuturo ng kaligtasan. Ang Biblia po ay nagtuturo ng kaligtasan. Learn about salvation. Yung nga pinakalakay natin sa 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3:15. Ito po ay nagtuturo ng kaligtasan. Sabi po dito, at mula sa pagkabata ay nalaman mo ang mga banal na kasulatan na makakayang gawin kang marunong sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya na kay Kristo Jesus. Ano? Kung wala akong Bible na tayong sinusunod, paano ipapangaral sa atin ang kaligtasan? Hindi naman ako pwede kukunin niya sa concordance. Bakit ang concordance ay alalay-laan para malaman mo sunod-sunod at kung ano makahanapin mo. Pero ang totoo, dapat pagtuunan na nagtuturo ng kaligtasan ay Biblia. Hindi ho tayo pwedeng aturuan ang galing sa pakit mo, sa comics, sa dyaryo, o saan mang ibang basahin. Kundi ang kaligtasan po na ating matutunan at mapapag-aralan ay nasa salita ng Diyos. Kaya nga kung sabi dun sa ating talata kanina sa Joshua, ay huwag mawalay sa ating salita na ito. Kaya salamat at tayo, hindi mo tayo, hindi mo tayo nakakabasa lagi. Ewan ko sa inyo, sino lang nakakabasa, purihin pa kayo. Pero ako talaga, ay hindi ko muna ayat, hindi ako gagamit ng salamin. Hindi ako makakabasa. Napakahirap. Pero kung paano talaga, pipilitin natin. Pero hindi ko talaga ako malimutan, yung tumawag sa Panginoon. At hinihingi ko ng tawag sa Panginoon na, Panginoon, lagi na lang ako nagsasalita sa iyo. Hindi ka magsalita, hindi ka man nakakagsalita sa akin, pero iniisip ko na lang yung mga salita mo na natutunan at napakinggan ko. Kasi kapag hindi natin naisip yan, tayo lalabas sa ating pamamahay, tulog tayo sa trabaho, napakaraming kasalanan, napakaraming tukso. Pero kung naisip nyo, ay sabi na ako lang yung pagkakilan. Diba? Hindi makita kang sexy babae na dumaan sa iyo, napatingin ka, pero pag ginamit mo pa ng tingin, hindi ka nakasala. Ay salamat sa Panginoon, tingin lang. Huwag mo natitigan. Kasi ang isang libutan mo ay hindi naman talaga sa napakasalanan. Napakasama. Wala na, ngayon nag-iisip lahat, nag-control. Lahat ng laman ng kibigay, nakawan. Patayan, abortion. Wala na yung binalitang mabuti. Pagtaas sa kuryente. Bakit lahat ng balita masama? Pihirang-pihira ako sa isang oras kaya lahat ng palulog ng balita. Eh wala ko lang makita ng good news. Puro bad news. At, kung ang good news. At ang talagang totoong magandang balita ay itong Biblia. Ano? May pinapanood ako sa tuwing na lasing yung media na hindi ba alam kung sekta yun? Magaling silang mangaral pero ang kanilang Bible ito sa hindi kailigid. Ang galing nila. Galing.
Talagang high-tech na high-tech sila. Wala na Bible, kaya nila pindot sa kanilang monitor, lalabas ang outline, lalabas ang talata, sasabihin nila, papalag ng pagkakaan nila ng salita. Pagka lumabas ang, halimbawa yan, lumabas ang 2 Timothy 3:15, ang pinagdidiin ng salita diyan ay yung sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Yan po ay magkakaroon ng kulay, na kulay dilaw, na kung sa atin nilalagyan natin ng yung papuli doon. Stabilo? Ha? Oo, lalagyan niya sa kanya. Yan. Kung ano ang pagdidiin niya sa salita doon, kung ano yung pinaka-keyword doon, yun na lang, kakaroon ng tanda. Ganun. Napaka-high-tech na, no? Eh sa atin, kung hindi ka pamumulaga, hindi natin nakita. Pero salamat sa Diyos, may Biblia tayo dati. Kaya hindi tayo mauto ng mga taong tumatayo sa Diyos dito. Hindi kaya ng iba, hindi na nangingin. Utang na lang tanong. Sangayon na sa tayo niya. Kasi wala silang alam sa Bible. Ang alam nila sa Bible, hindi ako na. Ito yung aklat lang. No. Pero isa ho sa pinamahanak na ng mundo. Ang Biblia. No. Kaya pag minahin sa akin ng Bible, binibigyan ko ito. Meron pa akong dalawa doon, binibigyan ng tatlo. At ang gusto pang hingin mo sa ikiglot, dapat makikiglot yung wasak-wasak na. Mas maganda ako kasi yung giglot. Napakaganda na pag-aralan. Ang dala mag-aralan. Kain nyo kaya? Meron pa kung meron pa pag-diya. Meron. Kasi mas maganda yung bigay ito, ito talaga binabasa. Nabasa ko yung bigay. Pero yung mga yan, tatay ni Katkat. Hindi man sumisimba yan dito. Ang daming alam. Tawalog ka. Palibasa yung kapatid. Yung tatay ni Katkat. Sabi nga niya yung pagkakawag ko. Oo nga tiyo. Yung ating mga pamangkin at mga pinsan. Ay pag binigyan ng isda, kakain lang sila isang araw. Kapag sinabi sa bukod kawitaan, turuan mo ang isda para kumain na ng buhay. Kasi kung bibigyan mo ng isda, kakain lang yan isang beses. Pero pag tinuruan mo ng isda, makakain yan ng buhay. Oh. Kasi pag nakakausap mo ng tatay niya, nakakaroon mo ng share-share nyo. Amen? Kaya dapat tayo mag-Kristiyano, hindi tayo ignorante sa Bible. Kung di tayo nakaharap, meron tayong isang verse na sasalag sa kanila. Kaya kung masarap makinig sa mga talaga na itinitiin ang verse by verse. No? Kapag tayo, alam na natin yung mga titles, alam na natin ang meaning, pero amin naman natin, minsan hindi natin nagagawa. Yan po ang Biblia. Ano po? Ito ay inspired by God, inspired by the Holy Spirit. Ito ay nagtuturo kay Kristo. Ito ay dito natin sa makikita kalistasan. Salamat po. Magandang hapon. Tayo tutuloy tayo ng langin. Ang namin Diyos, mga Panginoon sa lahat. Salamat po rin sa iyo. Tunay nga Ama na kami ay turuan mo pa ng pag-aralan ng salita upang kami Panginoon na hindi malindan o madalan ang maling aral. Ikaw po Panginoon ang patuloy na magpaalam sa amin ang Biblia ay kailangan namin sa aming buhay. Hindi man mababasa Panginoon ay makinig kami sa mga tagapagsalita na nadadaanan ng bawat pahina at bawat talata ng iyong salita na siya ang isa sa buhukit sa aming puso't isipan na kung sakaling Panginoon sa ganyang topic, sa ganyang sitwasyon ay meron kaming alam sa sasagot o pangahawakan na ito ay tama at totoo. Kaya po, Ma'am, salamat sa iyo. Patubayin po kayo kami lahat na ito, maging mga pastor sa kanilang lakad, maging mga kapatiran ng wala dito, mga Panginoon sila. Sa susunod na linggo ay pahalaga nila ang away na pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat po.